So bakit nga ba ayaw ng mga opposition slash kakamping or dilawan itong si former President Rodrigo Duterte? Actually guys, hindi naman ata tama na tawagin itong mga kakamping na opposition nang dahil lang sa nag-oppose sila sa desisyon na ginawa ni former President Duterte. So, dapat ang tanongin nyo dito, bakit nga ba sila nag-oppose sa mga naging desisyon ni former President Rodrigo Roa Duterte? It is because merong mali. 'Di ba? Merong mali sa kanyang nagiging pamamalakad. So, kaya sila umu-oppose sa desisyon ni former President Duterte. So, alam ko naman dito guys na itong kakamping na tinutukoy ko or mga dilawan, they choose a lesser evil. So, I think, kung papipiliin sa dalawa, Marcos or Duterte, mas pipiliin nila si Pangulong Marcos na suportahan kaysa dito sa mga Duterte. Unang-una, bakit nila gusto si President Bongbong Marcos? Dahil si President Bongbong Marcos, pinaglalaban ang ating teritoryo laban sa mga dayuhan. Hindi tulad sa ahensya, administrasyon ni former President Duterte na kung sa usaping West Philippine Sea, abay pinapabayaan lang tayo. Nagkakaroon ng news blocking guys to the point na hindi na natin alam kung ano yung eksenang ganap about dito sa West Philippine Sea. So late na nating nalaman na binubomba pala tayo guys ng water cannon, ng mga taga-China, nilalagyan pala ang ating mga mangingisda ng floating barrier, parang tila bagang ating mga mangingisda ay nagnanakaw sa sarili nating bayan. Hindi lang yan, binubunggo din pala ang ating mga ships ng mga ibang dayuhan at malapit na sa pinakapunto na ninanakaw nila ang ating teritoryo na siyang pinalaga naman ni President Bongbong Marcos. One of the reason kung bakit walang tumitindig na opposition dito kay dating Pangulong Duterte, it is because mayroong mali sa kanyang pamamalakad. So bakit niya pa tinatanong ang kanyang sarili na bakit walang tumitindig ng mga kakamping or opposition? Kaya ang ginawa niya, siya na lang mismo ang naging opposition. So pangalawa dito guys, kung bakit pangalawa dito kung bakit ang mga oposisyon ay ayaw kay Pangulong Duterte, it is because marami siyang nilabag na karapatang pantao. So, buong halos 6 na taon, binalot tayo ng takot. At kung sino man ang magsalita, tsak na mayroong kalalagyan. Gaya ng nangyari dito kay former Senator Antonio Trillanes na binatikos ni former Senator Antonio Trillanes itong kanyang war on drugs. Ang ginawa ni Digong, pinakulong siya. Ginawa ng mga malisyosong issue, kagaya daw ng may multi-million bank account itong si Trillanes, nung nabuking itong si Duterte, abay gawa-gawa niya lang pala itong issue na to para manahimik itong si Trillanes. Kagaya din ang nangyari dito kay former Senator and Attorney Leila de Lima, 'di ba? Fabricated ang stories sa war on drugs para maging makatotohanan kuno ang war on drugs nila. Abay gamit na gamit itong si former Senator, Attorney and now Attorney Leila de Lima. So, guys, meron silang nilabag sa karapatang tao to the point na naghahari-harian sila and they didn't believe sa human rights law. So, wala silang pakialam sa human rights law, sa mga karapatang pantao. 'Di ba? Unlike dito kay President Bongbong Marcos na naniniwala itong administrasyon natin sa rule of law and due process. 'Di ba? Naniniwala din sila sa human rights law, sa karapatang pantao. At pinakita sa atin ni Pangulong Bongbong Marcos na kaya naman palang maging matahimik ang pakikipaglaban sa droga nang walang mga pinapatay na tao. Pangatlo dito guys, kung bakit ayaw tumindig ng mga kakamping dito sa mga Duterte, it is that because sandamakmak ang iniwang utang sa ating bayan na hindi naman natin maipaliwanag kung saan ba ginamit, kung saan napunta, kung para ba sa mamamayang Pilipino yan or baka napunta sa bulsa. We do not know kung saan napunta ang pera ng taong bayan, and they keep pursuing na binalot nila kasi tayo guys sa presensya na change is coming. Nung natapos ang kanyang administrasyon,
siya na din mismo ang nag-reveal, guys, na ilang presidente na ang nagdaan pero wala pa ring pagbabago. So, nasaan yung change is coming? Bakit hindi niya pinanindigan ang kanyang slogan na change is coming? Parang ang nangyari kasi, guys, instead na change is coming, change is coming. Parang na-scam tayo sa sinasabi niyang pagbabago. Kaya nga, maraming tao ngayon ang hindi na nabubudol ni former President Rodrigo Roa Duterte despite na siniraan niya itong si Pangulong Bongbong Marcos noong prayer rally. Tapos ngayon magtataka siya kung bakit walang mga kakamping or bakit walang opposition. It is that because kaya walang opposition dahil tama naman ang nagiging pamamalakad, nagiging direksyon ng ahensya ni President Bongbong Marcos. Pero disclaimer lang, guys, hindi ko sinasabing totally perfect. Pero itong mga kakamping, they choose the lesser evil. So nagigets nyo ba, guys, yung punto ko? So walang karapatan itong si Digong na magtanong kung bakit walang opposition. Kasi in the first place, alam niya sa sarili niya kung bakit walang tumitindig na mga kakamping sa kanya. 'Di ba? Imagine, sa usaping West Philippine Sea, binalot tayo sa ideolohiya na kapag tayo ay pumalag, gigirahin tayo ng China. Pero nung si Pangulong Bongbong Marcos pumalag, ginera ba tayo? Pero hindi ko ibig sabihin, guys, na magkaroon ng gera or lumaban tayo para magkaroon ng gera. Ang akin lang naman dito is ilaban natin ang teritoryo natin. Huwag tayong magpalapas-tanganan sa kamay ng dayuhan dahil unang-una, hindi naman sa kanila yan at nakalagay sa arbitral ruling na atin itong bayang ito. 'Di ba? Sinira nila ang ating coral reefs. Hindi man lang nag-react itong dating presidente. Kaya nga, guys, kung matatandaan nyo, itong si Senator Risa Ontiveros, si former Senator Leila de Lima, si Antonio Trillanes, nakalimutan ko na yung pangalan ng isang lalaki, tumindig sila kay President Bongbong Marcos nung ang ating Pangulo ay nilalait ng Chinese Foreign Ministry spokesperson na si Mao Ning. Ano yung sabi ni Senator Risa Ontiveros? Wala kayong karapatan na babuyin at iwalang hiya ang aming presidente dahil unang-una sa lahat, hindi nyo hawak ang magiging desisyon namin. Mas malala pa nga ang ginawa niyong pambubuli kaysa sa naging congratulatory message ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala kayong karapatang diktahan kami sa kung ano man ang gusto naming gawin. So, biruin nyo, kasi nandito tayo, guys, sa point na confusion. Nako-confuse tayo. Kasi kahit nga din ako, BBM supporters ako and Duterte supporters also before, na yung mga Duterte na inaasahan natin na sila yung magiging kakampi natin, hindi ko inaasahan na sila pala yung magiging mortal na kaaway natin sa pakikipaglaban sa ating bayan. At yung mga kakamping, dilawan na tinuturing nating kalaban, hindi ko rin lubos inaasahan na sila pala yung mga taong magiging kakampi natin sa pakikipaglaban para umangat itong ating bayan. 'Di ba? So, maliit nga lang talaga yung mundo. Naniniwala ako na minsan nasa taas, minsan nasa ibabaw, at hindi talaga natin alam kung ano yung magiging ikot ng mundo. Pero naniniwala pa din ako, guys, na hoping na sana itong mga DDS ay magbago at makisalamuha sa atin para sa tunay na pagbabago ng ating bayan. So, yun lang, guys, yung aking thoughts kung bakit walang opposition na tumitindig sa mga Duterte. It is that because itong kakamping ay naniniwala sa lesser evil. Hindi ko sinasabing perpekto ang ating administrasyon, pero they choose the lesser evil, kagaya nga ho ng payo ni former Senator Miriam Defensor. So, yun lamang ho, guys. Ingat, mga kababayan.